DSWD, pakakasuhan ni Senator Amy matapos matimbog na sangkot sa kalokohan ni Romualdez. Aba, nagkakakasuhan na to ha. So, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0 at ito ang inyong lingkod na sa BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin. Sandali. Pasensya na kayo, medyo may mga aso doon sa mga kapitbahayan ko na tahol ng tahol. Malamang, siguro nandoon ang, ngayon, yung pinapipirmahan. Joke lang, yung PI, no? Alam mo, may nagpapapirma, ayaw ng mga aso. Lumayas kayo dito, lumayas kayo. Kaya medyo may masasagap lang tayong kaunting mga tahol. Konti ba yan? Galit na galit sila. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Umiinit na usaping pera sa Senado mas lalong lumala. DSWD sasampahan ng kaso ni Senator Amy Marcos matapos mapag-alamang pinunduhan nito ang peking initiative sa pamamagitan ng programa nilang AKAP. Aba! Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Whistleblower PH. Grabe, ingay ng mga aso sa kapitbahay. Alam ko, talagang hindi alam ng DSWD kailanman hindi lumabas sa anuman subcommittee, plenary o iba pang debate. Yes, hiwalay na kasi talagang lihis na siya dun sa paksa ng PI. Ang gusto ko talaga tutukan, yung constructive kasi in aid of legislation. Ang bagong legislation na magtatakda ng pamamaraan ng tamang PI. Hindi itong panlolokong PI, politicians PI, at kung ito ang nagbabagang pambubutatan ni Senator Amy Marcos matapos matimbog ang DSWD matapos biglaan na lang umano itong sumulpot sa 2024 national budget na walang kaalam-alam ang Senado. Matinding pagkabahala ang naging reaksyon ng mga Senado dahil hindi umano basta-basta ang nakuha nilang salapi at kailangan busisihin ito ng maayos. Ang naturang budget na pinalabas kasi ng AKAP program ng DSWD ay pinaniniwalaang ginawang pangbayad para sa mga pumirma sa People's Initiative na siyang nagsusulong upang amyendahan ang saligang batas na mas kilalang charter change. Aba, pati ba naman DSWD? Nakisali na sa ganyan. Siyempre, alam natin ng DSWD, diyan ang gagaling yung mga tulong pinansyal, yung mga tulong na nakukuha natin, no, kapag tayo merong mga krisis na nangyayari, di ba? Pero kung eto ginamit sa ganyan sa People's Initiative na peki nga, ika nga, di ba, ni Senator Amy. Aba, wag naman sana ganun. Grabe. Pati ba naman kayo? Ay. Ang DSWD ay kilala sa pagbibigay ng cash aid ngunit napag-alaman ng Senado na ang naturang salapi ay ginawang pangpabayad sa tao kung ito ay nakapirma sa waiver ng People's Initiative. That's bad. Dahil sa hindi mahanap na resibo sa kung anong pinunduhan ng salapi, hindi na nga nakapagtimpi pa ang senadora at sinabing paiimbestigahan niya ito dahil batid niyang isa ito sa sangkot sa panloloko sa taong bayan. Pinag-utos din ng senadora na huwag munang maglabas ng salapi dahil maaring ilustay ito sa mga walang dahilang bagay o gamitin sa mga kakandidato sa susunod na eleksyon. Tama yun, hindi naman dapat kasi inilalabas yung mga ganyan eh. Kasi alam nyo yung mga naiipon na pondo dyan sa DSWD is napaka-importante niyan. Dahil kung may mga lumabas na wag naman sana na krisis sa atin o maulit na naman yung pandemya na wag naman sana, no? Kung uubusin lang sa walang kakwenta-kwenta, paano tayo sa kinabukasan? Paano yung hinaharap natin? Tapos gagamitin lang yung pondo dyan sa walang kapararakang bagay na para may maipasa lang na gusto nilang ipasa.
o para sa pangsariling kapakanan lang? Kasi kung sa kapakanan ng mga tao, yang pinapipirmahan na yan, kung sa kapakanan ng tao yan, hindi para may kumukontra dyan. Kung malinis yan, walang kokontra. Sino ba naman ang kokontra dyan? Kung alam naman na para sa mga Pilipino yan, para sa mga tao, sa ikabubuti ng bansa natin yan. Bakit kokontrain yan, lalong-lalo na ng Senado? Siyempre hindi nakokontrain. So, merong butas kasi dyan na nakita na kapag yan napatupad, meron ding hindi magandang mangyayari. So, ang dami na ngang umaayaw, di ba? Di dapat tinigilan na. Bakit hindi pa tinitigilan? Bakit pilit pa rin na isinusulong? Kung para sa usapin lang yan na para sa ikauunlad o kahit na anuman, sa ikagaganda lang ng bansa natin, ganito, sa ng ekonomiya natin, bakit ganyan ka-agresibo? Bakit ganyan pinipilit pa? Kasi kung ayaw nilang pumayag nga, di ba, sinabi ko nga nun, kung ayaw nilang pumayag at ayaw nila niyan, di wag. Bakit parang nagiging big deal yung hindi nila pagpayag para suwayin yung pinagbabawal na yan, pinahihinto na yan, pero sinusuway pa rin, gusto pa rin magtuloy-tuloy. Ano ba? Ano ba talaga ang magandang maitutulong yan? Bakit pilit na isinusulong yun? Tapos ganyan, yung mga pondo na para sa taong bayan kung kakailanganin sa susunod, pati yan nagagalaw. Aba, that's bad. Narito ang nagbabagang pahayag ni Senador Amy Marcos. Ang DBM sabi, first time nila narinig, walang IRR. Anong klase to? Eto, naghahagilap tayo ng pera para sa irigasyon kasi El Nino. Naghahagilap tayo ng pera para mabigyan yung PUB. Yung sinasabi natin, wala may mga tayong pera para sa rice farmers natin. Ang mahal-mahal ng abono at ng diesel. Pero meron tayong perang ilustay sa ganito. Alalahanin natin, ang 2024 budget, itong GAA, kung saan nagkasingitan ng kung ano-ano, is the election budget for 2025. So dapat, mas maingat tayo talaga sa pagsisilip ng lahat ng mga item. Kasi ayaw natin na magamit ang kakarampot na pondo ng gobyerno. Alam mo ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang nilalagay yung signature namin pagkatapos na. Picture taking lang kami. Kaya nga mali itong proseso. Malamang kailangan rin aralin natin itong proseso ng BICAM. Well, tignan natin. It has to take a different form kasi lihis na siya doon sa saklaw ng PI. Pero kailangan siguro pag-usapan. Baka naman mabigyan na tayo ng linaw ni Secretary Gatchalian. Pero ang hindi alam ng DSWD, kailanman hindi lumabas sa anuman subcommittee, plenary o iba pang debate. Yes, hiwalay na kasi talagang lihis na siya doon sa paksa ng PI. Ang gusto ko talaga tutukan attractive kasi in aid of legislation. Ang bagong legislation na magtatakda ng pamamaraan ng tamang PI. Hindi itong panlolokong PI, politicians PI, at kung ano-ano pang peking PI. Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa akap. At mas lalo akong nagulat sa halaga. May tupad, no? Tapos may akap. Sunod yan, halik. 7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Madam Yes, Chair, Senator JB, ako rin please. medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig No? Siguro can ask the SWD, what's this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan So is it with the SWD and the House of Representatives yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is
provided Yes, in Yusek line Di item. Mapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan ang galing ang budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Congress na mag-decide kung anong implement ninyo. Hindi pala kayo ang nag-request sa Congress na project na pupunuhan, program na pupunuhan. Baligtad, di ba? Kongresista magdidesisyon no? Ang layo na ng no? Gara na nang nangyayari ngayon. Yung desisyon ng presidente na pupunta na ngayon sa Kongreso. Parang ang nangyayari na lang, ano ba, front na lang si BBM dito? Abay, hindi naman tama yun. Parang nawawalan na ng papel yung presidente, parang inaagawan siya ng papel. Hindi tama yung ganun. Diba? Hay nako. It's not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So Di it does not Mapuro, did you exist request as a for this program. project? Was it in the NAP? It was not. No. There we go. Yes. Do we allot sums of money, enormous sums of money such as this, almost 27 billion, for a project or a program that is undefined, unnamed, unfamiliar, with no guidelines whatsoever, with no target beneficiaries, and is just left open? Is this the usual practice in the DSWD? Not necessarily a usual practice Not in the necessarily. DSWD. So sometimes DSWD has these magical projects that no one has ever heard Magical of. projects? We don't create magical projects, Madam Chair. These are But part when of is the it GAA. necessary? You said not necessarily. So there are times when it is necessary to invent projects? There are times when there are necessary projects to Yes, you have QRF and you have all kinds of emergency Yes. assistance. I'm very familiar. Why do you have to invent ACAP? ACAP is not invented. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Whistleblower PH 2.0. At syempre, yan, nasa Senado, nandoon ng DSWD na sinasabi sino naka-imbento ng AKAP. Tapos sinabi naman nun, doon sa DSWD, yung babae nagsasalita na hindi naman po talaga, hindi naman inimbento ang AKAP. Kumbaga, say, ang dami nang lumalabas ngayon, no? Para ba mabigyan ng ng pondo yun? Ganun ba yun? May tupads, AKAP naman. Kasi binibigyan ng mga pondo yan eh. Ay, ako! Ano ba yan? Sko! Sana ba tayo lulugar? Napakagulo na ng gobyerno natin dito sa Pilipinas. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So, pasensya na kayo. Maraming tahol ng mga aso dito sa kapitbahay. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.